Balikan natin kung saan tayo nagsimula, way back 2016. Ayan, bago pa man dyan, ay ito nga pala, yung salon na talaga nang binuo ko. And then, naglipat na nga rin kami dyan guys, ng malaking space, way back 2020. And then, 2023 ay pinarenovate ko na rin siya paunti-unti. Dahil nga nakuha ko yung pwesto na nasa akin na to. So, and then, namili na rin ako ng mga cutics, mga stocks. So, yan, dami pa rin mga clients. Yan talaga yung grabe kasipag ni Jerisa. And this is it! This 2026, ito na nga yung bagong Jerisa Salon. Meron ng malaking space. So, ayan, kahit ako guys, hindi talaga ako makapaniwala na meron na nga tayong ganitong kagandang space at ganitong kagandang salon. Alam talaga ng mga followers ko at mga taga-subaybay ko kung paano ako nagsimula at nag-umpisa talaga sa maliit hanggang sa lumaki, hanggang sa lumago, ng lumago, hanggang sa nag-grow tayo. So, nagpapasalamat talaga ako sa mga clients ko, sa mga laging nagtitiwala at naniniwala sa kakayahan ko. Para akong nananaginip lang talaga na, totoo na ba to? Ito na ba talaga? Parang, hindi ako makapanal. Hala, si Jerisa, yung dating manginginhas dyan sa dagat at mga ngahoy lamang at manicurista ng Barangay Washington, ay meron ng sariling salon na maganda na. Ako na ba to? Pero alam nyo guys, ang kagandahan dyan ay talagang nag-umpisa talaga tayo sa walang wala. So just imagine, hindi ko akalain na isang Jerisa, meron na siyang sariling salon niya na nagsimula talaga sa wala. As in zero. Na para bang kailan lang, 23 years old ako, nagpasok ako kay Tamarillo. Since wala pa talaga akong client, since walang naniniwala sa akin, since takot sila magpagawa sa akin. Pero one thing for sure na once na mahawakan ko kayo, ay babalik talaga kayo. Yun talaga yung number one. Naalala ko pa dati nung nagtatrabaho ako. First day ko, merong isang client na ayaw magpagawa sa akin dahil natatakot siya. Sabi niya, ay ako sa kanya, baka sugatan niya ako, baka ano yung gagawin. Pero naging determinado ako guys, hindi ako tumigil hanggat hindi ko nakukuha ang kiliti ng mga clients ko. Kaya naman meron isang client na nagpagawa sa akin tapos nagustuhan ako, ayun, doon nag-umpisa na umugat-ugat na yung mga clients ko. Parang nagkaroon na ng routings, ay doon ka, nire-recommend na ako nila na, ay dito ka kay Jerisa magpagawa, maganda siya. And then nagpapasalamat ako sa lahat ng bumubuo at naging parte ng Jerisa Salon. Lalong-lalo na sa ate ko, si Ate Jen, siya talaga yung nagpursu na mag-aral ako sa hair industry. Siyempre, sa mga tao na naging parte, lalong-lalo na yung mga taong tumulong sa akin, yung mga clients ko. Most especially kay Tita Marilu. So, siya talaga yung naging stepping stone ko para makilala ako dito sa Escalante. Bali, 6 years din ako sa kanya nagtrabaho, then hanggang sa nahasa na nga ako. Then marami nang nagtitiwala, paunti-unti na talagang pinagsikapan ko talaga na makabuild ako ng trust sa clients ko, na pagkatiwalaan talaga nila ako. Kaya naman ginagawa ko yung best ko na maging maayos yung gawa ko. Kaya naman yung mga clients ko ay bumabalik-balik. And then, ayan na guys, nagpa-blessings na nga tayo dito at maraming salamat nga pala kay Boyet. So, ito yung mga staff ko. So, nakakatuwa no dahil hindi ko ma-imagine na ganito na ang Jerisa Salon. Talagang nag-upgrade na siya, Charis. So, ayan. Salamat sa lahat mga nag-attend ng ating mga clients, ang ating mga clients dyan, mga friends, mga kakilala ko. Siyempre sa ate ko na umuwi galing Manila. And then sa partner ko, sa family, sa mga anak ko, sila talaga yung pinanghuhugutan ko ng lakas para magpatuloy, lumaban. At kahit na dati nung nag-start yung pandemic, gustong-gusto ko na talaga mag-give up. Sabi ko nga, hindi pwede dahil grabe na yung sakripisyo ko at paghihirap. Ngayon pa ba ako mag-give up? So, hindi ako tumigil. Lahat
ginawa ko yung mga marketing strategy, lahat ng mga strategy para kumita at mabuhay yung aking salon ay ginawa ko, guys. Talagang ang paghihirap ko talagang dugot pawis talaga. Kahit na madaling araw umaalis ako sa bahay para mag-makeup, 3:00 pa lang gising na ako. At even if gabi na, 11:00, 12:00 na ako natatapos sa pagbubuk, hindi pa rin ako tumitigil. Minsan nga habang buntis pa ako ay 3:00 na ako ng madaling araw umuuwi para lang matapos ko yung client ko. So, ganyan kasipag ang isang Jerisa. Sana maging inspirasyon ako ng mga kabataan ngayon na nangangarap talaga. At kung talaga ito yung passion nyo, pagpatuloy nyo lang, alam ko na makakaya nyo rin. Kaya ko nga, kaya nyo rin. Hindi diba? Biro at hindi basta-basta yung mga pinagdaanan ko. Nandyan yung heartaches, disappointments, paghihirap, pagtitiis talaga. Tiniis ko talaga, guys, para someday, sabi ko, pag naging successful na ako, ganito pa rin ako, Jerisa pa rin ako, magiging mabait pa rin ako, magiging humble pa rin ako, at laging nakaapa yung mga pa ako sa lupa. Although I'm not perfect, tao lang din naman ako. So, syempre, nagagalit, nagkakamali din ako. So, one thing for sure ay naging mabuti tayo. Kaya hirap maging isang Jerisa, pero dahil nga, nandyan si Lord, hindi tayo pinapabayaan. Welcome to Jerisa Salon! Anyway guys, nagpapasalamat nga pala ako kay Ate Marlene Nugra. You're such an angel to me that you call me na ako yung mag-rent sa space mo. And so luckily, ako talaga yung napili mo na ako mag-rent ng space mo. Anyway, thank you for watching and God bless you all. See you on my next vlog. Bye!